Lono, so gusto ko malaman nyo no, na mag-ingat kayo sa taong ito no, na si Father Darwin. Itong taong ito ay marami na talaga itong nahahatak patungo sa kamatayan, no? Nahahatak patungo sa impyerno. Bakit? Ano sabi niya, no? Minsan sinasabi niya no, na ipagpatuloy natin yung pagdarasal para sa mag-anak nating nangamatay na, para sa kaligtasan daw ng kanyang kaluluwa, no? Alam mo ba yung kasulatan na sinasabi dito sa kasulatan? Ang sinasabi dito sa kasulatan is after death is judgment, no? After this judgment, pagkatapos ng judgment, wala na yan. Tapos na yan. Tapos ang sinasabi din dito, no? Ang mga namatay ay wala nang alam sa nangyayari sa mundong ito. Tulad din ng mga taong buhay ay wala na ring alam kung anong nangyayari sa kanya after sa kanyang kamatayan. No, paano mo masasabi paano masasabi ng taong ito no, na ipagpatuloy natin ipagdasal ang isang tao na kamag-anak natin no, para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa? After death is judgment. Pagkatapos ng judgment, may kaligtasan na ba? May kaligtasan pa ba? Wala na. So itong taong ito, marami talaga itong mahahatak patungo sa impyerno. Mga tao na nililin lang na kanyang mga maling aral, maling mga pangaral ng mga taong inosente, mga taong walang kaalam-alam or mga taong walang muwang o walang kaalam-alam sa salita ng Panginoon or sa kalooban man lang ng Panginoon, na walang ginawa kundi umaasa sa taong ito na tinatawag no, na si Father Darwin. Una sa anong taong ito, no? Huwag mo siya nang isipin no, ng husga. Kung unang kasalanan ng gagawa ng isang tao dito, taong ito is sinasabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Dito sa mundong ito wala kang tatawaging Father. Pero tignan mo itong taong ito nagpatawag ng Father. Lahat ng mga pare nagpapatawag ng Father. Dito sa mundong ito wala kang tatawagin na guro o teacher, no, di ba? Yan yung sinasabi ng ating Panginoon, kasi isa lang ang ating guro, teacher, si Kristo. At isa lang din ang ating Ama, no? Ang Ama nasa langit. Pero tingnan mo mga pare, nagpapatawag sila ng Father. So balik tayo dito kay Father Darwin, no? Mag-ingat kayo sa taong ito, kasi lahat po na talaga ng pinapangaral niya ay preaching po patungo sa impyerno. Kung hindi kayo mag-iingat o hindi kayo iiwas sa taong ito, lahat ng mga tao no, na mga inosente na walang alam sa salita ng Panginoon o hindi man lang nagsumikap no, na intindihin ang kalooban o ang salita ng Panginoon o basahin man lang, mag-ingat po kayo dito, kasi may marami mga tao, lalo na sa mga Katoliko no, na walang ibang inaasahan kundi yung mga pare nila, no. Kumbaga parang dinidiyos na nila yung pare, kumbaga, no, kasi wala silang ibang sinusunod Instead na salitaan ng Panginoon yung susundin nila, sinusunod nila mismo yung sinasabi ng kanilang mga pare, kahit alam naman nila no, ng mga mali-mali. Alam nyo, marami mga tao na palagi nilang ini-encourage yung mga tao no, sa pagpananampalataya sa mga rebulto, no, sa mga kahoy, kahit alam nila dito sa kasulatan na bawal yan. Kahit alam nila na ang gumagawa nito ay candidate talaga sa impyerno. Kahit alam nila na ang gagawa nito ay mapaparusahan talaga pagdating ng araw. Hindi nila ini-encourage yung tao. Hindi nila dinidiscourage yung tao to worship, no. Ang tawag nito, hindi nila dinidiscourage yung mga tao no, na patigilin sa pagsimba ng mga rebulto na ito. Instead, patuloy nilang ini-encourage yung mga tao na mananampalataya sa mga santos, o ano ba yan. Mag-ingat kayo sa taong ito, kasi yung sinasabi na niyo no, na ang pilar ng kaligtasan ba yun? Ang pilar is hindi daw yung Biblia, kundi yung simbahan. Maniwala kayo sa akin, no? So wala pa yung mga templo na yan, salita ng Panginoon nandito na. Alam niyo naman sa kasulatan, alam niyo naman dito sa sinasabi ng ating kasulatan no, sa patungkol kay Esteban, di ba sinasabi niya doon sa salita ng Panginoon no, na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templo na ginagawa lamang ng tao o gawa ng kamay ng tao. Ang templo is tayo. Hindi mo pwede sasabihin na templo o simbahan yung pillar, kundi ang salita ng Panginoon, kasi dito tayo umaasa. Itong salita ng Panginoon siyang buhay. Paano mo nasasabi na dyan ka aasa sa kaligtasan ng yung simbahan, no? Hindi ka maliligtas ng iyong simbahan, hindi ka maliligtas niyan. Relationship between you and God. Kung inaakala nyo ang true worshiper is dyan sa simbahan na yan, nagkakamali kayo, no? Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo dito sa John chapter 4 verse 23-24 no, na
darating yung araw no na hindi na kayo mabahala kung saan nyo sasambahin ang Panginoon, dito ba sa bundok na ito or doon sa Jerusalem. Sinabi niya, dito ba hindi na kayo mabahala kung saan sasambahin, no? Sabi ng ating Panginoon, no, the true worshiper must worship in spirit and in truth. Kasi ito yung hinahanap ng ating Ama upang siya ay sambahin at sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Hindi niya sinasabi dyan sa templo na yan, kasi ang templo is tayo. We must worship God in spirit and in truth. Saan natin sasambahin ng ating Panginoon? Sa espiritu at sa katotohanan. Pasok tayo doon sa loob ng ating kwarto. Takpan natin yung pintuan at bintana at magdasal tayo doon sa ating Ama na nasa langit na hindi natin nakikita at walang tao na makakakita sa atin. Kasi babala din ng ating Panginoong si Kristo, no, na huwag niyong gayahin yung mga ginagawa ng mga hypocrites, no, na mahilig sila magdasal na nakatayo sa loob ng mga sinaguga, no. Ang utos ng ating Panginoon is kung gusto mo magdasal ka, pumasok ka sa loob ng iyong kwarto, takpan mo ang pinto at bintana at magdasal ka sa iyong Ama na hindi nakikita, at yung Ama na nakatingin sa iyo ay gaganti sa iyo. Ito yung utos ng ating Panginoon. Ito yung sa pamamaraan na sambahin natin ang Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Jeremiah verse 21, Jeremiah chapter 29, no, sabi ng ating Panginoon, no, na mahahanap nyo ako sa oras na taos puso or galing sa puso or taos puso yung paghahanap nyo sa akin, no. Ito yung ibig sabihin, no, na kailangan natin sasambahin sa espiritu at sa katotohanan, hindi dyan sa mga kalokohan na, o hindi ko sinasabing kalokohan, I mean hindi dyan sa mga templo na yan. The true worshiper, no, kasi maraming mga tao, no, na papasok ako kasi gusto ko umawit na ganito ganyan, no. So the true worshiper, hanapin nyo po yung hinahanap where, kung saan ang espiritu ng Panginoon ay gumagalaw sa atin, no. So mag-ingat po kayo sa mga tao na yan, no, na nangangaral sa mga mali-maling aral o mali-maling mga pinapangaral, no. Kasi yung simbahan na yan na pininiwalaan nyo, magiging pintuan yan patungo sa impyerno pagdating ng araw. Pagsisihan nyo lahat, no, pagsisihan nyo talaga ang lahat pagdating ng araw. Kung hindi nyo bubuksan yung isip nyo, kung hindi kayo magsisikap, no, na intindihin yung nakasulat sa Biblia, intindihin nyo ito. Kasi huwag nyo basahin lang ang nakasulat sa Biblia na parang kayo ay nananalamin lang. Nakikita nyo lang yung mukha nyo pagtalikod, nakikita nyo lang yung mukha nyo sa salamin, pagtalikod nyo na is nalimutan nyo na yung anong itsura nyo sa salamin. So parang ganun lang ba, binabasa nyo lang pero hindi niintindi. Intindihin nyo, basahin nyo at intindihin nang malaman nyo ang katotohanan na kayo ay nililinlang ng taong ito, ng mga taong klase, ng ganitong klaseng mga tao. Na malalaman nyo yan, mabubuksan yung isipan nyo, ang Diyos mismo tutulong sa inyo na siya magbubukas sa inyong isipan. Ipapadala ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo, no, gaya ng kanyang pangako, upang tayo ay magiging kalugod-lugod sa kanyang kaharap, sa kanyang paningin. Pero kung patuloy kayo mananampalataya sa mga false god na yan na ibinibinta ni ng Satanas, wala kayo, babagsak talaga kayo pagdating ng araw. Minsan lang yung buhay. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.